Ganito ka-powerful ang pamilya ni Paul J. Castillo sa Cebu. Bago pa man pumasok sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Double Up at kalaunan ay subukan ang mag-showbiz, ang housemate na si Paul J. Castillo ay nakakaangat na sa buhay. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang nagmamay-ari ng bahay sa Cebu City dahil mayroon din silang rest house at farm sa nasabing probinsya. At kahit na ipinanganak sa isang mayamang pamilya, gusto ni Paul na maging independent. Nagtayo ito ng sarili niyang negosyo. Ito ang Yo Bob Lechon de Cebu na nagbukas noong 2012. Matapos naman niyang ikasal sa aktres na si Kay Abad noong 2016, pinili rin nilang magbukas ng isa pang negosyo. Isinilang ang Griller Steakhouse sa Cebu na siyang minamanage ni Kay. Pero habang siya ay lumalaki kahit na may 4 na kasambahay sila, tiniyak ng mga magulang ni Paul Jake na hindi lumaking spoiled ang mga anak at marunong dapat silang gumawa ng mga gawaing bahay. Pero naranasan ni Paul Jake ang hirap dahil nang pumasok siya sa PBB, maraming challenges ang kanilang ginawa at pinagdaanan. Nakilala siya sa bahay dahil sa kanyang pagiging competitive at may mature na pananaw sa buhay. Noong nasa loob ng bahay ni Kuya, madalas siyang nakikita bilang isang banta physically and mentally ng karibal na Team B pagdating sa mga house competitions. Seryoso rin siya pagdating sa mga gawain, na kadalasang nailalarawan bilang pagiging bossy. Si Paul Jake ay isa sa mga orihinal na residente ng House A at malapit sa mga lalaking kasambahay at tinawag pa ang kanilang sarili na C4 Boys. Pagdating sa Big Night Finale, nakakuha siya ng 1,044,275 votes o 27.31% ng kabuuang mga boto. Kaya naman natalo siya ni Melay Cantiveros at naging runner-up noong Double Up season. Bukod naman sa pagkakaroon ng mga ari-arian sa Cebu, ang pamilya ni Paul Jake ang nagmamay-ari ng kilalang pharmaceutical company na International Pharmaceuticals Inc., na siyang leading manufacturer at distributor ng mga pharma at consumer products. Ang head office ng IPI na nasa Cebu City ay mayroon ng mahigit 14 branches sa buong bansa. Taong 1959 nang magsimulang magbukas ang kanilang kumpanya. Nakita ng magkakapatid na Wong ang paghihirap ng pamilyang Pilipino na makabili ng gamot sa Butika Asia, na pag-aari ng kanilang ama na si Don Go Lam. Don Go Lam na ipinanganak sa Xiamen, China ay dumating sa Pilipinas at inampon ni Don Manuel Go Tian Uy, ang ama ni Attorney Augusto W. Go. Kaya naman Go ang naging apelyido nito at ang unang pangalan naman ay Lam. Napangasawa niya si Maria C. at nagkaroon ng mga anak, sina George Wong, David Wong, George Castillo, Dr. Sergio Castillo, Pio Castillo, Sixto Castillo, at anak na babae na si Fe. Si Don Go Lam din ang presidente ng Association for the Boycotting of Japanese Products noon. Siya rin ang founder ng Asia Drug Inc. at Go Lam and Company. Palibhasa'y may ninuno na Chino, ang magkakapatid ay matatag na naniniwala sa alternatibong gamot at mga remedyo sa bahay tulad ng mga langis at herbal plants. Unang manufacturing plant nila ay matatagpuan sa Echavez Street sa Cebu City sa ground floor ng Wong Residences, na kalaunan ay nilipat sa kanilang compound sa Mabolo. Ang ginawang diskarte ng magkakapatid noong nagsisimula sila ay heavy door-to-door marketing, kung saan uupa sila ng jeepney at pupunta sa mga malalayong lugar upang magbenta ng produkto. Noong 1950s, naghahanap ang mga Pilipino ng native masseurs o manghihilot para magpagamot dahil mahal ang presyuhan ng mga gamot na inirereseta ng mga doktor noon. Ang mga bayarin sa healthcare ay mataas at ang mga treatments ay hindi maabot ng karamihan sa pamilyang Pilipino. Dahil sa problemang ito, kaya inabot ng pamilyang Wong Castillo ang kanilang kamay sa mga taong halos hindi kayang magbayad ng anumang medical attention. Dahil alam nila kung gaano kaganda ang kalusugan at kagalingan, nagpalaganap sila ng mga alternatibong produkto ng gamot na maaaring makatulong sa paggamot ng ilang mga sakit, at ang unang produkto na naging biyaya ng kanilang pagsisikap ay ang efficacent oil.
Sa nasabing produkto nagsimula ang lahat ng kanilang pinaghirapan noong 1959. Ang liniment ay gawa mula sa essential oils na mayroong benepisyong makagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng rayuma, pananakit ng likod, pananakit ng kalamnan at marami pa. Dahil napatunayan na totoo ang medical claims nito, lubos nilang nakuha ang boto ng mga Pilipino pagdating sa pagpili ng liniment dahil sa bisa nito sa bawat patak. Hindi lamang iyon dahil nag-aalok din ito ng kalidad sa abot-kayang presyo. Mahigit 60 years na ngayon ang nasabing brand at ligtas na sabihin na ang liniment ay nagmarka na sa ilang dekada ng Filipino tradition. Dahil nakita nila ang malaking tulong na naibigay ng kanilang produkto sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino, ang pamilya Wong Castillo ay nagkaroon ng inspirasyon na gumawa ng higit pang mga produkto. Kaya naman sumunod nilang binuksan ang branch sa labas ng Cebu at nagtayo ng sariling tindahan sa Las Piñas noong 1960s. Makalipas ang 3 dekada ay naglabas naman sila ng ibang variant ng liniment. Noong 2010 nagpatuloy ang IPI na magdala ng abot-kayang household remedies sa pamamagitan ng paglulunsad ng on-the-go version ng liniment at isang may lavender scent. Taong 2017 naman nang maglunsad sila ng aromatherapy oils. Batay sa kultura nito na mahusay, matapat at mapagmalasakit, ang tagumpay at matibay na dedikasyon ng kumpanya ang naging daan ng pagsilang ng iba pang produkto ng IPI na may pananaw na maging katuwang ng bawat Pilipino sa kalusugan at kagalingan. Ang iba pang major brands na kanilang ibinebenta ay ang Omega Painkiller, Casino Ethyl Alcohol, Bioderm Bath Soap, Dr. S. Wong Sulfur Soap at Asiete de Manzanilla. Sa ngayon nga ang IPI ang nangungunang manufacturer at distributor ng iba't ibang hanay ng mga pharmaceutical at consumer products. At kahit nakabase sa Cebu City, ang IPI ay may network at sangay na matatagpuan sa buong kapuluan at isang malawak na operative distribution system sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa domestic market, ipinagmamalaki ng IPI ang kanilang mga international partnerships and affiliations sa UK, US, Asia at Middle East. Dahil sa kabutihan ng ama na si Don Golam, ang mga anak nito ay ipinagpatuloy ang pagmamalasakit sa kapwa at nagtatag ng ilang mga foundations. Ang una ay itinatag nila noong March 1, 1989, ang Bread of the Philippines Foundations. Noong April 22, 1993, isinama nila ang Don Golam Foundation na tumagal naman hanggang 2006, kung saan ang pangalan nito ay binago at ginawang IPI Foundation noong April 24, 2006. Pumanaw si Don Golam noong December 19, 1956, ngunit ang kanyang alaala sa napakahalagang serbisyo tungo sa pag-unlad ng Cebu City ay maaalala magpakailanman sa isang kalye na ipinangalan sa kanya. Ang Golam Drive ay kilala noon sa pangalang San Jose de la Montana at ngayon ay tinatawag ng Pope John Paul II Avenue. Mga ka-showbiz peeps, nais naming marinig ang inyong opinyon sa ating kwento ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.